Hello, nag-request din sa akin si Wylan na gawa daw ako ng tutorial tungkol dun sa advanced cross. So, kung gusto mong gumaling sa paggawa ng cross, una sa lahat makakatulong yung centerpieces. Kaya, bago ang lahat, pag nag-slow solve ka, tingnan mo muna yung centerpieces sa isang buong cube. So halimbawa, sa ilalim yung puti, tapos sa harap yung blue, kailangan aware ka na nasa ibabaw yung yellow, sa likod yung green, tapos alam mo kung ano yung nasa kaliwa tsaka kanan kahit hindi mo na sila tingnan. So halimbawa, nasa harap yung blue, nasa baba yung white, kailangan alam mong red dito, orange dito, tapos kahit saan ka man humarap, kahit hindi mo natingnan, dapat or parang kailangan ma-develop mo na para bang kahit di mo natingnan, alam mo kung nasaan yung centerpieces ng isang certain na kulay. So yun, centerpieces muna talaga. Tapos pagka nag-slow solve ka din, bale normally kasi kapag beginner, pinipwesto isa-isa yung mga edges sa tamang lalagyan, pinipwesto nila. So parang hanggang mabuo yung cross. Pero pag medyo advanced, parang hinahanap mo lahat yung mga edge pieces na bubuo sa cross. So halimbawa ito, imbis na isa-isa natin silang ipupwesto, hanapin mo na, since sa white tayo gagawa ng cross, hanapin mo na yung apat na edge na may white. 1, 2, 3, 4. So yun. So ganito lang siya. Sa slow solve, in 9 moves or less, try mo na isolve yung cross kahit gaano katagal, kahit walang oras. So try mo lang. So try natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, parang ganun. So kung gusto mong bigyan ng challenge yung sarili mo, parang bali 10 lahat na scramble, 10 na scramble, tapos i-check mo, i-slow solve mo yung cross, tapos i-check mo kung ilan doon ang magagawa mo in 9 moves or less. So ganun yung practice na ginawa ko. Try pa natin isa. Yan. So yun nga, una hanapin silang lahat, 1, 2, 3, 4, di ba? Kaya parang yun, 1, 2, 3, 4. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. So yun, ganun lang. Magbibigay lang ako ng isa pang example, tapos wait lang, oops. So ganun ulit, hanapin silang lahat, 1, 2, 3, 4. So yun, gagawin ko to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ipapaliwanag ko siya ganito kasi ganito kunwari ito na yung isa sa isa na sa solves natin dun sa parang 10 scramble na i-slow solve natin para i-check kung ilang cross ang kaya natin gawin in 9 moves or less. So ganito, tingnan mo to, white orange to. So white orange, tatanungin natin yung sarili natin kasi adjacent yung orange tsaka blue. Tatanungin mo yung sarili mo, kapag nilagay ko ba dito yung blue, tama kaya, diba? Ngayon titingnan mo yung centerpieces. So
orange, blue, orange, blue. So, tama. Ngayon, bababa natin siya. Ngayon, ang blue, opposite niya yung green. Tama, blue, green, kaya nandito yung blue. So, pwede natin ibaba yung green dito. Yan. Tapos, opposite naman ng orange ang red, kaya ilalagay natin yung orange dito para maibaba natin yung red dito. And then finally, pwede na natin ipwesto yung cross. Yun. So, sa progression, ganito ang may papayo ko. Huwag kayong tumigil doon. Yung nahahanap nyo yung apat, tapos gagawin nyo yung cross. Ang gawin nyo, bale, bukod dun sa paghahanap ng apat, para maganda yung transition nyo papunta sa first na F12 pair, bukod sa paghahanap ng apat na edges na bubuo sa cross, hanapin nyo na rin yung first na F12 pair. So, dito, ito, orange, blue, tsaka to. So, opposite ni blue si green, kaya ilalagay ko si blue dito. Tapos, adjacent naman si blue kay red tsaka orange, pero nakita ko dito, red to blue. Kaya kailangan pag binaba ko si blue dito, nandito yung red white. Kaya una muna si orange, lalagay ko dito si orange kasi blue, orange, blue, orange. So, yan. Tapos, baba, tapos, yun. At the same time, parang na-monitor mo na rin yung first na F2L pair mo. Kapag ginawa mo siya, tuloy-tuloy ka kasi hindi nawala sa paningin mo yung first na F2L pair mo. Tapos, ituloy mo sa F2L. Then, last. Yan. So, yun. Okay na, practice na lang. Bye.